paano ka magiging authentic? Paano yung authenticity mo? Diba? Siguro mas maganda bago natin talaga pero mas maganda bago natin masagot sa kanila kung paano natin mag-stay authentic kahit nandyan yung AI. Makita muna natin yung downside nitong AI. Ano ba ang magiging negative impact nito? Pag ikaw ay content creator din, nakadepende ka na lang sa AI. Ano ba yung una na naiisip mo? Actually, the human effect, the human element. Anong ibig mong sabihin yung human element nito? Yung pag-maintain natin ng connection sa mga audience na nanonood sa atin, mga viewers natin, mga subscribers natin. Kasi kapag, halimbawa, pag AI, halimbawa, ang dami ko nang nakikitang videos na ang nagdi-deliver AI. Yung nagdi-deliver AI, yung boses AI, at sure na sure ako, yung script AI. Although it is fun to watch it, it is fun na nakaka-entertain siya dun sa entertainment factor niya, okay siya, pero walang connection. Hindi ko siya ma-feel. Ganon. Yung bang, ang lungkot nung sinasabi niya, pero hindi ko ma-feel yung lungkot. Parang, hindi ko makita sa kanya kasi nga, walang emotion. Ano nga, last week, I was thinking of a caption para sa isang post. Hirap na hirap ako mag-think. Kasi wala ako nung some sort of, nung feeling na yun. Kumbaga, hindi naman siya umitad sa akin yung feeling na yun, which is actually is regret. Hindi naman umitad yung feeling ng regret sa akin. It's just that, nung mga oras na yun, hindi ko madama yung regret. Dahil siguro, most of the time, I do what I wanted to do para hindi nga ako mag-regret, di ba? So, I prompted a caption, ChatGPT. So, ang type ko is, what do you regret? Parang ganon. Kasi hindi ko na maalala eh. Pero parang ang tinanong ko siya, give me something about what you regret most. Ganon. Ano naging sagot nung ChatGPT? Sabi niya sa akin, I don't have emotions to go with that. Kaya hindi niya daw ako matutulungan. Diba? Like, oo nga naman. Ba't ba ito tinatanong ko? So, yung pa lang, yung sense of emotion na intact sa isang person kapag i-deliver niya yung isang word or isang topic or isang sentence, love story, anger, fear, or anuman, hindi kayang ibigay ng i-deliver AI. ng AI. Ang ibig mong sabihin na, kasi tayo nagko-consult din naman sa AI nagpa-prompt din naman tayo sa Most AI. of the time. Pero ang downside lang, yung ipoproduce niya sa'yo is wala din yung emotion dahil AI nga siya. Yun lang yung pinanghawakan mo na kumbaga kung ano yung na-extract mo dun sa AI, yun din yung pinadala mo sa iyong viewer. Kung walang emosyon yon, ang maipaparating mo dun sa viewer is same. Di ba? Kasi doon ka lang nagdepende ka na doon eh. Kumbaga, okay, prenump mo siya, pero kung ano yung nakuha mo na extract, yun din yung binigay mo, walang emosyon. Yun nga, kasi ito, yung emotion kasi, ba't natin yung pinag-uusapan, importante yun dahil it connects to your viewer. Yes. Di ba? Yun eh. Kasi pagka sinabi ng viewer, nakaka-relate ako. Yun eh. Kaya nasasabi niya, nakaka-relate siya dahil yung emotion na touch. Diba? Kumbaga may connection kayong dalawa. Unlike nung AI, sabi mo nga, walang emotion, paano mo ngayon maiko-connect yun doon sa viewer mo na ang viewer mo is human? Yes. Diba? Kaya nga sinasabi, I relate much, ganon. I feel kita, ganon. Diba? Ganon. But how about you? Anong problema nakikita mo? Ang nakikita ko dito, once na ikaw na content creator, dependent ka na lang talaga dun sa AI. Kumbaga, pagka mayroon kang naiisip, okay, ipa-prompt mo na lang. Kumbaga ito, yung creativity ng isang content creator, parang napuputol. Napuputol, oo. Kasi nga, ang sa'yo is,
asa na lang, asa. Yung ganon, aasa ka na lang kasi, okay, may naisip ka, kaso hindi mo na masyadong pinipigay yung utak mo. hindi mo na siya... May idea naman. May idea, pero wala na. Hindi na pinurse. Kasi nga, alam mo na, okay, may backup ako, may AI ako. Kumbaga, yung creativity mo ngayon as human, hindi siya mas lalong na-enhance o ang tawag bang yumayabong ba? Halimbawa, ideas, ipaprompt mo na lang si ChatGPT, give me 5 ideas about this topic. Tapos, nakakuha ka na ng ideas, namili ka doon, prompt mo uli, give me script for this topic. Ganon. Tapos yung script na yon, dinala mo uli sa isang AI, nagpa-generate ka ng video out nung ano. Ang mangyayari ngayon, wala na yung yung creativity mo, puro prompt ka na lang, prompt. Siyempre, it's vital para sa isang content creator na yung creative juice niya, it keeps on flowing. Kasi it exercises our minds, di ba? It gives us the energy to go on and pursue other things para mayroon tayo mai-provide na value dun sa mga viewers natin. After all, it's the value, di ba? Kung may downside yung paggamit ng AI, kasi tayo mismo gumagamit din tayo ng AI regularly, pero mayroon naman siyang beneficial sa isang content creator. Dapat alam mo lang kung paano i-handle o kumbaga depende na rin talaga sa paggamit di ba? Ngayon paano naman may yung advantage sa atin. Magamit mo siya in advantage. Paano naman na itong AI ngayon, kumbaga, magamit natin to our advantage as content creator? Ay, oo. Siyempre, di ba, no? Kasi, as a content creator, kailangan laging sustain tayo ng mga creative juices natin. So, pwede ka naman gumamit ng AI. Actually, that is all right. That is okay kasi hindi na natin may i-alis yan ngayon. Andyan na siya. But as a content creator, kung ka lang basta maging dependent sa AI. Ibig sabihin, dito, andyan yung AI, kumbaga ito, magiging aid mo siya, magiging tool mo siya. Kumbaga, hindi ikaw ang papalitan ng AI. AI will not replace you. AI is just a tool that aids you sa mga, mapadali talaga yung mga gusto mong gawin. But, it is not your replacement. Dahil at the end of the day, ang manonood sa'yo ay hindi AI. Ang viewer natin is human. Hindi naman yung nagsusubscribe sa atin AI. No. Ang subscriber natin is mga totoong tao. May mga feelings, na may mga emotion. May mga needs na kailangan ma-supplement, di ba? Na based din sa mga na-experience ng kapwa niya, human. Nandyan man yung AI, maganda siya dahil mas mapapabilis mong research, kumbaga kailangan mo ng script, makakapagbigay agad siya. Pero at the end of the day, dapat ikaw pa rin talaga ang final. Hindi na lang, kinuha mo na lang, tas yun na, wala ka nang ginawa. Di mo naman lang chinek, di mo man lang pinacheck, di mo man lang ni-revise ng konti yung mga words. Ibig sabihin, itong AI, para maging advantage mo pa rin siya sa'yo, i-combine mo siya sa'yo. Kumbaga ganito ang nakikita ko mas malaki yung advantage ng isang content creator na may alam siya sa mga AI. Of course. Kaysa yung content creator ka na walang aid ng AI. Ang hirap din naman kasi, frankly speaking totoo lang, nagpapakatotoo lang. Biruin mo, magre-research ka na lang, no? It will, actually, gano'n katagal mag-research pa? Mano-mano, sabihin na natin, way back 2000, paano ka ba nag-research? Ako, pumupunta pa ako sa library, di ba? Ngayon, madali na nga lang. Yun na nga madali na nga lang. Madali na nga lang yung pag-research, pero hindi mo pa rin siya binasa. Hindi mo man lang pinacheck, hindi mo man lang tinweak na mapa-shorten man lang to. Kasi pagkahaba-haba naman talaga yun kapag ka-prinact mo kay ChatGPT, no? Although sabihin na natin ilagay mo doon sa prompt mo summarize it. Ganon. Pero syempre it would be good, it would be great kung papasahin mo
i-fact check mo, i-rephrase mo na mas madaling maiintindihan ng viewers mo, ng audience mo, or ng makikinig sa'yo. Kasi usually, kung nag-prompt ako kay ChatGPT, binibigyan niya ako ng mga words na ang lalalim. Kumbaga, pwede namang simpleng English lang. Kasi naman, syempre, simpleng tao lang din naman ako. Diba? Parang, hindi naman ako 1900s na mag-English, diba? Yung mga 1800s mag-English na dahil siya, diba? So, ganon. Syempre, din, bumagay ka rin. Ganon. Para lang maganda at healthy sa mga manonood pa rin ng mga viewers natin is give some credit to your own work, to your own craft. At the end of the day, pinili mo naman maging content creator. Hindi naman si AI ang naglagay sa iyo dyan. Ikaw naman ang pumili na maging content creator. So, stay true to yourself. Doon sa mga endeavors mo sa buhay, huwag mo hayaan na yung mga bagay na yun is kainin na lang ng AI. Kasi ako, personally, intelligence-wise, walang tatalo sa intelligence ng human. Ay, of course. Doon kasi, kahit gaano pa yung AI dyan, doon pa rin talaga ako sa intelligence na naabot ng tao, ng isang human. Diba, after all, we have all that God-given knowledge, diba? So use it properly. Yun lang naman Wag ka doon naka-dependent na lang You can aid it with an AI, whether you like it or you don't like it. That will be up to you. But if you like it, if you use it properly. Ayun na, okay na. Gagamit na siya ng AI. Magko-content na siya. Magsisimula na siya with the aid of AI. With the aid of AI. But, content creation, trabaho ba yun? Pwede bang makonsider siya na job? And if so, kung trabaho man siya, how do you become a better content creator? Lalo na pagka bagwang ka pa lang. Yes. Paano ka magiging better? Baguhan pero better agad. Yo.